Ating makakausap ang kauupo pa lamang bilang Assistant Secretary at pinuno po ng Land Transportation Office Girls. Magandang umaga po, ASEC Marcos Lacanilao. Good morning, sir. Magandang umaga po, Ma'am Sir Ted and Ma'am Chacha. Yan, tsa na lang po. Sir, una sa lahat, ano po muna itong laman ng show cause order na inisyu po ng LTO laban po dito kay Undersecretary Ricky Alfonso? Unang-una, pinagpapaliwanag po namin dun sa mga violation na kinaharap nila ang paggamit po ng protocol plates and also dun sa blinker. Kaya ngayong umaga po, naglabas po ako ng order na pinasusurrender ko ho yung sasakyan at yung driver, yung registered owner, sasakyan at driver dito ho sa LTO para ho mas maimbestigahan natin ng lalo kung tungkol ho dito. Para lang po alam ng mga kapatid natin na nakikinig, pagka po ganito na naglabas na ng show cause order ang LTO, ano na pong kasunod nito at gaano katagal po ang deadline para po sila po ay makasagot dito po sa show cause order? Sa show cause order po, binibigyan sila ng time para magpaliwanag. Pero sa itong kaso po na to, nagbigay na ho ako, nag-desisyon ho ako ngayong umaga na isurrender nila yung sasakyan para mabilis nating maimbestigahan at yung driver. Kasi hindi ho katanggap-tanggap yung pangyayaring yun. Kahit sa akin ho, hindi ho katanggap-tanggap eh. Meron pong pag-aabusong naganap doon eh. Hindi ho tama. So ngayong araw kailangan po nila humarap si Yusek Alfonso kasama po yung driver at yung bodyguard po or yung escort. Yung registered owner ho ng sasakyan at yun hong driver. Kasi ang powers ko ho ay sa sasakyan at driver lang. Okay po. So ang binigyan po ng show cause order, hindi po pala ito address kay Yusek Alfonso? Opo, nakapangalan po dun sa kumpanya yung Stanwich Philippines. So kailangan nilang ilabas yung sasakyan nila at malaman natin kung paano na nagkaroon ng protocol plate at ginagamit ng opisyal at yung nagkaroon ng blinkers. Doon nga po sa nabanggit ninyo, protocol plate number 10, sa initial investigation po ba ng LTO, merong parang may paglabag na po ba na nakikita dito? Bakit daw po naka-protocol plate 10 yung sasakyan? Unang-una, ang protocol plate po kasi, yung number 10, ano po yan sa mga justices and also yung equivalent rank at saka yung salary grade na paggamit. Pero syempre sa akin may violation eh. Hindi malinaw ho dun sa EOAO ng ating Pangulo kung sino lang yung dapat gumamit ng blinkers, wangwang. So, nakadikit naman dito, how come na yung naka-protocol plate, nakawangwang, at saka kung bakit nakapangalan doon sa isang private firm. Kanino po nakapangalan itong sasakyan na gamit po Doon sa Stanwich Philippines. Anong klaseng kumpanya po ito? Hindi po namin alam eh. So, may first day ko ho ngayon, kaya ho pinapasurrender ko yung sasakyan dito sa LTO para mas malaliman po namin na maimbestigahan. Aside dun sa may-ari po ng sasakyan, kasama din po sa show cause order yung driver. Tama po? Sino nga po ulit yung driver ni Yusek? Yung driver, ang pangalan? Teka, saglit. Ano pangalan? Owner niya sa president and owner ng Stanwich. Hindi. Yung pangalan ng tao. Wala sa report. Oo. Yung pangalan ng driver, hindi ko palang hawak. Pinapacheck ko ngayon, pero kailangan i-surrender nila. Identify naman dun sa video kung sino sila eh. Baka maling driver padala nila eh. Alam ko kaagad yun. Opo. ASEC, salamat po na marami. Kayo po talaga nakatutok nga dito dahil kumbaga ito po ay test case sa political will ng LTO DOTR para po maresolba ang isyong ito at mapanagot ang mga dapat na managot. Doon sa pag-produce ng sasakyan, idadaan nyo pa doon sa registered owner o pwede naman tawagan yan si Yusek? Diba? Si Yusek Ricky Alfonso ni Secretary sabihin, oy,
Yusek, dalhin mo yung otong ginagamit mo sa LTO. Ba't pa na, ganun ho ba? Hindi ba pwede mas Opo, to tama abbreviate po the kayo. proceedings? Actually, Opo. yung order ko kanina, kung sino may hawak ng sasakyan at sino yung gumagamit ng sasakyan, i-surrender niya yung sasakyan. Ayun. Kahit na ho opisyal pa ho ng gobyerno kasi medyo seryoso po ito. Opo. Okay. Sir, yung pong, kasi nga po, doon sa, sa isang news item, parang binibigyan pa daw ang LTO ng otoridad na magbigay ng pahintulot sa sino mang opisyal ng gobyerno o maging taga-DOTR na makagamit ng protocol plate. Pati nga po itong number 10. Meron ho bang pagliliwanag ngayon dyan? Kasi nga po, yung pong baka madamay pa dito yung LTO kapag kayo yung kinatwiran na kayo nagpahintulot sa kanila na gumamit. Yeah. Ngayon ho, naglabas na po ng opisyal na pahayag ang DOTR na nire-recall na lahat ng mga opisyal ng DOTR na gumagamit ng protocol plates. So wala na pong authorized na sino man sa DOTR na gumamit po ng protocol plates. Pwede ba mga twiran itong si Yusek na ang nagbigay sa kanya ng pahintulot na gumamit ng protocol plate number 10 ay DOTR mismo? Kailangan po natin makita yon sa totoo lang, Kated, hindi ko pa nakikita yung files kung paano niya na-acquire yung number 10 na plate. Pero kaya ho pinasosurrender ko yung sasakyan para ho mas maimbestigahan natin na malalaman kung paano ho niya na-acquire yung plate at bakit meron siyang wangwang. Okay. Sir, kasi po sabi ho ninyo, di ba, kasi yung mga assigned number na yan, hango din po mismo sa inilabas pong executive order ng ating pong presidente. Sa number 10, Presiding Justice of the Court of Appeals, Court of Tax Appeals, and the Sandigan Bayan, and the Solicitor General. Okay. Number 10. Ngayon, kung iyan ay ipagagamit, assuming lang nakakuha siya ng permiso from LTO, no, binigyan siya ng otoridad na gamitin to number 10, doon pa lang po may mali na kaagad. Kasi sinasabi po dito, dapat based then on your salary grade. Ang isang USEC po ay hindi pareho ng presiding justice po ng Court of Appeals o ng SOLGEN. Kasi salary grade 31 sila. Ang USEC, salary grade 30. Kaya tama po kayo. Kaya po kailangan po natin na maimbestigahan po yan. Kaya ho, pinasosurrender ko ho yung sasakyan ngayon. Kasi from there, makikita na ho natin kung saan nagkaroon ng maling pag-acquire dito sa plaka. Opo. Sige, so ito hong AO number 18 ng Presidente sa pagbabawal sa paggamit ng mga wangwang at mga blinkers na iyan, meron po sinasabi dito na yung unauthorized at improper use niyan ng sino man pong taga-gobyerno ay mangangahulugan po ng kaparusahan hango po sa mga applicable laws, rules, and regulations. Sa ngayon pa lang po, ano ba sabi ng legal ninyo? Ano bang maaring kaparusahan po? Meron bang kaparusahang kriminal o administratibo para doon sa opisyal ng gobyerno na klaro na gumagamit ng wangwang? Meron po, may mabigat po na kaparusahan yan. Alam naman po natin, Kated, na nung araw pa talagang may pinagbabawal na yan. Maliwanag naman ho kung sino lang yung mga authorized na pwedeng gumamit ng wangwang at blinkers. Ngayon, yung pagdating ho sa penalties, charges na dapat niyang ikaharap ay after may investigation, talagang i-impose po natin talaga yung pinakamabigat na dapat na i-charge natin sa kanya. Kaya kanina nagsalita din ako hindi lang sa kanya, hindi lang tungkol dito sa viral video na to kasi napansin ko, Kated, na madaming hindi authorized na gumagamit ng wangwang. Kahapon lang sa amin sa Batangas, nakasalubong ako, wala ng plaka, nakawangwang pa, dalawa. So talagang maghihigpit ako sa ganyan. Kaya hindi lang dito sa kaso na to, pati dun sa mga iba na hindi gumagamit ng unauthorized wangwang. Ang atin lang po na obserbahan, Asek, no, salamat nga po at kami po, we trust inyo pong itong sinasabi po ninyo na panahon na, no, para talaga maipatupad ng tama into the letter po itong mga panuntunan na ito. Ang mahirap lang kasi, may mga di-blinker, di-wangwang na mga hindi naman otorisado, may kasama pang hagad
di ba dapat mismo yung hagad na kanila pong escort ang nakakaalam na bawal yung ginagawa ng kanya ine-escortan? Opo, Kated, dapat alam nila yan. Dapat yung mismong kanyang hagad, regardless kung anong ahensya siya, kasi sa amin may motor kami sa LTO, sa PNP, dapat tingnan yan. Kung hindi naman authorized yan, bakit nila ginagawa yan? Kaya talagang dapat i-reprimand yan, i-fine yung mga ganyan. Yes. Sige po. Oo. Go ahead, Cham. Sir, balikan ko lang po, no, confirm po ba na yung registered na may-ari ng sasakyan ay isang holding company sa Makati? Opo. Tama po kayo dyan. At yung iba pong mga detalye sa susunod na lang po, no, kasi sinasabi nyo nga po kanina, pahaharapin naman po sila. Ngayong araw din po yan. Binibigyan ko po sila within the day. Hindi naman kasi natin pwedeng patagalin na ito. Malinaw naman po na may marami hong violation na nagawa dito. So, hindi ko na sila bibigyan ng pagkakataon na mag-antay pa, ngayong maghapon lang. Opo. Sir, doon po sa video may sinasabi yung driver ng multicab na parang sinampal po siya. Paano po yung magiging coordination ng LTO nun sa ibang ahensya po ng gobyerno natin kung sakali man nagkaroon nga ng physical assault? Unang-una, ano po yun, may criminal liability yung driver doon, lalo na nag-assault siya. Pangalawa, hindi tama yan na ginagawa nila na masyadong abusado sa kalye. Kaya dapat na, kung ano yun dapat na idagdag sa kanya, na idadagdag natin na mga kaukulang parusa. Oo, na Pero kaso. ako, ini-encourage ko, lalo na may criminal liability yan, magsampa sila ng kaso regarding dyan. Kasi kung hindi natin gagawin, mamimihasa yan. Kita naman natin, luxury vehicle sila, yung taong sinampal niya, nakamulticab lang na pobreng tao, tapos gaganon niya. Masyadong Oo. siga-siga, ma'am. Oo. Kaya hindi tama yun. Asek, anong pangalan ng driver ng multicab? Nakausap nyo na po ba iyon? Base doon sa hindi ko pa siya nakakausap, pero magre-request ako na pumunta rin siya sa LTO para makaharap ko siya. Pero sa mga paunang investigasyon, totoo po ba na may sampalan na nangyari? Base po sa report, meron po. Okay, confirmed po talaga ito. O yun pong pangalan ng driver ni Yusek, meron na po ba dyan sa data ninyo? Asek? Wait lang po, papakuha ko po yung pangalan ng Habang inaantay po natin itong pangalan po ng driver ni Yusek, sir, kasi dito sa statement ni Secretary Giovanni Lopez, ang sabi niya, humingi na po ng tawad itong si Yusek, pero para lang po sa kapakanan ng kaalaman ng mga nakikinig, kahit humingi po ng tawad, may pananagutan pa rin po ba yon? Ma'am, may pananagutan po kailangan nating harapin kung ano yung problemang nagawa. Kagaya nga ng sabi ko, hindi yan ang pinakadidiin-diinan na guidance sa amin ng ating Pangulo na pag may mali, iparusahan, hindi yung ahayaan natin na mamihasa yung mga abusadong ganyan. Ngayon, sa parte ko, yung level ng power ko, kung paano ko i-impose sa kanya, sa sasakyan, lisensya, talagang yung pinakamabigat gagawin ko. Kasi alam natin, tanggapin natin, may mali po talaga dito. Okay, sige. So within the day din po magkakaalaman tayo kung authentic ba talaga LTO issued yung number 10 na protocol plate, no? Opo. Tama po kayo, Kated. Within the day po, binibigyan ko lang po ngayong maghapon na ilutang nila yung sasakyan. Okay. Kasi po it's another violation kapag gumagamit ka ng fake number 10 na protocol plate na hindi naman LTO ang gumamit. Mabigat po 'yon, Kated, lalo na yung fake protocol plates. Ako nga nagbigay na ng direktiba kanina na yung mga mahuhuli ng enforcement na gumagamit ng fake protocol plates, tingnan natin yung pinakamabigat kung pwedeng i-impound na antimano. Opo, yes sir. Pero syempre, kailangan ko pong tingnan yung legal at ikausapin din ang legal ng DOTR and Sec Banoy. Nakuha ko na po yung pangalan na Kated nung driver, si Jesus Tunyakaw. Opo. Siya hubay ano ba siya? Siya hubay driver o bodyguard na rin po? Miyembro ba siya ng anumang pong sangay ng ating pong gobyerno?
Initial investigation, driver ito yung nanakit at saka yung doon sa viral video na nakita. Pero syempre kailangan imbestigahan ho Opo. mabuti ito Opo. para makita po natin kung saan ba talaga konektado itong taong to at bakit siya umaastang ganun. Opo. At bukas Hindi po po ang amin kasi po. dapat hindi po kasi dapat 'yun sir eh. Opo. Kahit ano ka pa, kahit ano pa ang posisyon mo, hindi po dapat gano'n. Lalo na nakit ka tapos mapobre yung tao, wag gano'n. Wala Opo, po. opo. Kumbaga, tapos na po yung panahon na siga-sigaan eh. Iba na po yung gobyerno ngayon. Sige po. So bukas po ang aming programa dito po sa taong binabanggit po ni ASEC na umano'y nagmamaneho po ng naturang involved na sasakyan. Sige. So ASEC as in ha, kami po muli ay nagpapasalamat po dito po sa inyo pong pagtutok na ito at pagsiguro nga na hindi na po ito dapat nga maulit lalo na po doon sa binibigyan po ng pahintulot na gumamit ng mga protocol plates na ito regardless nga po kung sino ka man sa gobyerno. Ito po yung isa kong gusto kong itanong. Ano ang instruction sa inyo ni Secretary Lopez dito po sa mga Diskaya vehicles at yung ilan pa pong sinasabing iniimbestigahan dahil nga po sa naiparehistro sa LTO nang hindi po, ang iba nga po gumamit ng fake BOC documents, ASEC? Tama kayo, Kated. Actually, sinubaybayan ko yung mga interviews mo regarding dyan. Nag-check ako talaga mabuti. Ang directives ni Secretary Banoy, Secretary Lopez, na mas malalim na investigasyon na gawin natin. Buksan natin yung mga previous cases, yung Bugatti, na kayo po ang nag-announce din yan sa CERTED, at saka itong mga sasakyan ni Diskaya na gumamit ng fake customs payment. In fact, Kated, dun sa initial investigation ko, yung mga ibang mga pinasok nila, wala nang fake na CP eh. Talagang pinasok nila eh. So makikita lang natin kung saan kung yung sindikato, yung corruption na ginawa nila diyan. Hahalukayin po natin 'yan na makita natin lahat kung sino yung mga taong involved po diyan. Opo. Seryoso po ako diyan, Kated. Kaya po yung unang interview sa akin nung nanumpa ako na yung totoong hulihan, hindi yung huhulihin natin yung maliit, hindi tayo makahuli ng Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce. Yung totoong hulihan po kasi from there makikita natin talaga na seryoso ang ating pangulo na ayusin. Maliwanag po ito may violation po dito na ginagawa sila. Opo, sige po. ASEC, alam niyo ho, not to patronize you, you give us hope sa kasong ito kasi yung inyong diyaan pinalitan, yan din ang sinabi sa amin nung una ha. Kesyo pananagutin yung NCR, kesyo ganire, pero ho, walang nangyari. As a matter of fact, yung taga-NCR na isa nasangkot dito, mukhang subject for promotion pa. At any rate, ngayon po, we look forward dito po sa inyo pinapangakong ito. Tama ho ba, naniniwala kayo at established na nagmumula ang lahat ng ito sa central office? Diyan nagsisimula po yung pag-aayos sa mga kung ano-ano man pong kalokohan bago para mabigyan ng ORCR yung mga Bugatti, itong mga Rolls-Royce na ito. Sa central office nagsisimula po ang anomalya. Totoo yan, Kated. Alam mo, sa totoo lang, nung araw ako ang isa sa unang nag-imbestiga ng LTO, hindi ko akalain na maging worse nung naging sitwasyon. Kasi noon, ang identify lang namin, Tarlac at saka Mindanao Ba't nagkaganon? So, sa akin, yung unang nagsabi na ganyan din yung sinasabi niya, Kated, ano kasi ako enthusiast ako mahilig ako sa kotse, mahilig ako sa motor. Alam ko kung anong problema ng mga yan. Kaya alam natin kung nasaan talaga yung mga kalokohan, kung paano nila minaneuver yung kalokohan sa ganyan. Kaya seryoso po ako, Kated. Kaya nga nung after ko ng oath, pinagdiinan ko na tunay na hulihan tayo, hindi tayo nagbibiruan ng hulihan. Kaya ako muna ho ang uupo sa enforcement para ho talagang makuha natin yan. Kahit na ba malaking tao yung nagdadrive, wala naman po tayo. Malinaw naman po ang direktiba. So, seryoso po. At saka yung dapat na imbestigahan, lalong-lalo na sa central office, lalong-lalo na yung mga opisina ng LTO na involved dyan,
mananagot ho sila. Kasi noon pinanood ko nga yung inyong interview, napaliwanag nyo tama kayo yung mga nag-encode sa system nalimutan nilang may fingerprint sila doon. Kaya alam ko kung paano huhulihin. How far will you go back? Sir, kasi itong Diskaya 2022 po ito, no, itong kanilang mga sinasabing entry ng kanilang mga auto by Frebel. Opo, how far will you go back? Sir, aatras ako hanggang sa panahon ng Cebu. Nakalimutan nila nung panahon ng Cebu, maraming hindi nakakaalam nito. Hindi authorized mag-import ng kotse ang Cebu. Paano nagkaroon ng papel yung mga Porsche, mga Mercedes, mga BMW that time, tapos naka-Manila plate. So hanggang doon aabot po ang hanggang sa dulo ho, hahanapin po natin yan. Kasi baliwala po kung nagsasabi tayong gusto natin reform tapos may pipiliin lang tayo. Kaya talagang i-reform po natin lahat. Kaya maging seryoso po talaga. Sir, dito po hindi maitatanggi meron pong mga honorable members of Congress, perhaps both houses, ang may mga pinarating na gantong uri ng mga mamahaling sasakyan na dumaan po sa illegal na paraan. Pati ho sila? Sir, hindi naman ako politiko Alam niyo naman ang record ko. Bakit ako matatakot sa ganong politiko? Yung pinaka mabigat pong assignment nakuha ko na. So hindi ako magdadalawang isip para i-implement po yung tama. Okay, sige po. So again, sir, we look forward po dito po sa inyong mga binabanggit na Yes, ito. sir. Maraming salamat, Kated. Pero alam nyo, malaking bagay ang partisipasyon ng media. Kaya ako na mismo ang nagsasalita simula ngayon kasi pagka ako mapapaliwanag ko ng ayos at malalaman natin kung ano yung totoo. Kasi noon, maraming mga ayaw magpa-interview sa inyo Ngayon, ako mismo para alam natin kung paano ayusin. Kasi isa lang naman ang gusto natin lahat Ayusin lang natin para pag maayos natin ito, mas gagaan ang buhay natin. Yun ang number one na gusto ng Pangulo. Pagaanin yung serbisyo sa tao, tanggalin yung mga korupsyon. Well, sabi nga po natin, the proof of the pudding, Chacha, is in the Eating. Ay, sorry. Eating, The proof. sorry. The joke Pero lang po. Opo, nagkakaroon opo. nga po kami ng pag-asa dito sa mga binitawan yung salita. Salamat Antabay po. po kami sa magiging aksyon po ng ahensya dito po sa panibagong Sige. VIP. So, Oo. ito po, sa ano lang ho, dito po sa usapin po ng Diskaya Cars et al, timetable po. Ano po sa tingin po ninyo, kailan more or less po magkakaroon na po ng report ang DOTR-LTO sa findings po ninyo? Kasi nga po ito kaninyo malalim pong investigasyon. Sa lalong madaling panahon ho yan. Kung kakayanin ho namin this week, tatapusin ko po yan. Kaya very active ako dun sa integration ng LTO tsaka yung connection ng yung MOA ng LTO at saka ng Bureau of Customs. Kasi kapag po ito matapos po natin, isang step po ito na ma-eliminate po natin yung mga kalokohan na yan. Pero yung tungkol naman sa mga Diskaya, yung kanyang mga sasakyan na mga pilipit, I would say madali pong imbestigahan yan. Kung ako lang sa loob ng isang linggo, kaya hong tapusin yun Okay, ay salamat naman po. Parang nagkaroon na ng partner ngayon, si Commissioner Artile Pomuceno, no? Dito po sa kanyang laban din na ito at reformang gusto mangyari. Kasi nung una, ayaw siyang bigyan ng kopya ng mga CPs na sinasabi. Opo, totoo po yan. Kaya very serious din si Opo. Commissioner Ariel. Nakasama ko siya sa trabaho nung kami pa ay nasa civil defense. Opo. Kaya ma-stricto ho yan sa ganyan. Pag trabaho. Sige po. Salamat po na marami sa inyo, ASEC, and Godspeed, sir. We'll be keeping in touch. Thank you. Maraming salamat po, Kated. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.